Anong problema, kuya? Jower, ang iyong paglilinang ay umabot na sa rurok. Ngunit ang katawang mortal mo ay hindi kayang matagalan ang napakalawak na kapangyarihan ng makalangit na daan sa loob mo. Guro. Ano ang dapat kong gawin, Guro? Kailangan mong bumaba sa bundok at humanap ng pagkakataong makakapaglaman ng iyong kapangyarihan. Sakalang maliligtas ang iyong buhay. Guro, handang maging kaldero ni kuya upang makihati sa bigat ng kapangyarihan ng makalangit na daan para sa kanya. Kahit na pansamantala lang mabawasan ang kanyang mga sintomas, payag ako. Wayway, ikaw ay may potensyal, ngunit mortal ka pa rin. Hindi mo kayang matagalan ang napakalawak na kapangyarihan ng makalangit na daan. Ang pagpipilit mong maging kaldero ay magdudulot lamang ng pagkawala ng iyong kaluluwa sa hangin. Sa mundong ito, tanging ang isang ipinanganak na may natural na insulator na katawan ang makakatagal sa kapangyarihan ng makalangit na daan. Kapag nagkaisa na kayo sa yin at yang, hindi lamang malulutas ang krisis sa loob mo, makakatulong din ito sa iyo na magkaroon ng ganap na muling pagsilang at umakyat sa isang bagong pagkadiyos. Guro. Saan ko siya hahanapin, Guro? Ang mga pagkakataon ay hindi maipapaliwanag. Bumaba ka lang sa bundok at maghanap. Ang tadhana ang maghahatid sa iyo. Kapag nakipag-ugnayan ka sa kanya, malalaman mo, siya ang itinakda para sa iyo. Halika, halika. Tingnan mo. Jingdezhen, blue, and white porcelain. Ito pala ang mundong mortal. Ang saya-saya. Teka. Ano ba? Ano sa palagay mo? Nasira mo ang mahal kong antigo. May utang ka sa akin na 50 milyon. Magkano? 50 milyon. Mabait na ako sa 50 milyon. Mga ito ay tunay na mga piyesa mula sa dinastiyang Tang at Song. Huwag mo nang banggitin ang dinastiyang Tang o Song. Sabihin mo na lang gawa ito noong nakaraang linggo o linggo bago noon, kalokohan lahat yan. Pinakamatanda, nitong linggo lang ginawa. Ikaw, tuturuan kita. Sugod. Tigil, tigil, tigil. Tumigil ka. Sige, titigil na. Gusto pa? Nangangati na ang aking kamay ng makalangit na daan. Gusto mong kamutin ko? Para akong tumama sa pader. Ikukulong ko kayo para matuto kayo. Tingnan natin kung matapang pa kayong mambuli dahil marami kayo. Pakawalan. Maghintay ka lang. Sige, maghihintay ako. Hindi ako gagamit ng kamay o paa, huminga lang ako ng hangin, kaya kong harapin ang 100 tulad ninyo. Sinira mo ang mahal kong mga antigo at nananakit ka pa ng tao. Hindi kita palulusutin. Mahalaga ang puwit ko. Ang mangkok mong ito ay dapat daw galing pa sa panahon ng Qianlong. Pero sa totoo lang, hindi pa nga ito kasintanda ng sarera ko sa bahay. Sa susunod, gagamitin ko ang aking kamay ng langit para pumili ng ilan na tunay na kayamanan para sa iyo. Ituring mo na lang itong bayad pinsala para sa mesa ng kalat na ito. Kawawang bata ka. Ano ba ang alam mo tungkol sa mga antigo? Hindi mo kayang bilhin, kaya dito ka na lang nagpapakalat ng chismis? Nakasuot ka ng ganyan, tapos lumabas ka dito at nagpapanggap na eksperto? Nakakatawa talaga iyan. Ang mangkok na ito ay hindi galing sa Imperial Kiln ng Qianlong. Gawa ito noong ika-22 taon ng Republika ng Sina mula sa Jingdezhen, Jiangxi. Kopya lang ng isang maliit na pagawaan. Nagsasalsal ka. Kung may bayag ka, magpakita ka ng ebidensya. Kahit sino naman pwedeng magsalita ng walang patunay. Ang may kulay na salamin dito ay modernong kemikal na pangkulay pala. Kumpara sa mga pigment na inangkat mula kanluran noong panahon ng Qianlong, magkalayo ang pagkakaiba. Tingnan mo ang marka sa ilalim. Mukhang matatag ang mga stroke ng brush, pero sa katotohanan, mahina at marupok ang mga ito.
Ito ay kinopya ng isang tao mula sa isang kopya ng libro ng calligraphy. At dito, may maliit na bitak din. Dahil noong proseso ng pagpapainit noon, hindi sapat ang temperatura. Ang hornong ito ay nagpainit ng mahigit 120 piraso noon. Sa huli, wala pang 30 ang nakaligtas hanggang ngayon. Kumakalat ka ng kasinungalingan. Hindi ako naniniwala. Ikaw, isang lalaki na puro salita lang nang walang patunay? Ano ang karapatan mong tawaging peke ang aking piraso? Sa tingin ko ang ginoong ito ay may ilang valid na punto. Maaari ko bang tingnan? Ako ay isang museo na espesyalista sa pagkilala ng mga cultural relic, Ruan Mian. Ito ang aking kredensyal. Ginoo, sa tingin niyo ba ay kwalipikado ako na magsagawa ng profesional na pagtatasa sa pirasong ito? Si Specialist Ruan pala. Marami na akong narinig tungkol sa inyo. Siyempre naman, tingnan nyo. Kailangan nyo akong tulungan na tingnan mabuti. Ipakita mo sa probinsyanong ito. Sinabi pa niyang peke ang gamit ko. Nagbayad ako ng malaking halaga para sa mga tunay na item na ito. Ako rin ay napaka-curious. Paano kaya ang isang tao, sa pamamagitan lamang ng isang simpleng sulyap, ay tumpak at walang pagkakamali na masasabi ang edad at pinagmulan nito? Ang ganoong mga matang matalas ay bihira na makita sa panahon ngayon. Ito na. Lahat! Tamang-tama ang sinabi ng binata. Ito nga ay galing sa panahon ng Republika ng Tsina. Isang replika mula sa isang maliit na kiln sa Jingdezhen, hindi galing sa Imperial Kiln ng Qianlong. Sinasabi ko sa inyo lumabas para manloko ng tao. Sa susunod na makita kita, babatukan kita ulit. Imposible. Miss Ruan, sigurado ka ba na hindi ka nagkakamali? Hindi ako nagkakamali. Ang material ng bowl na ito, kahit na mukhang totoo ang imitasyon, pero sa magnifying glass, malinaw mong makikita ang granular texture, kumpara sa panahon ng Qianlong inangkat mula sa kanluran. Ang mga kulay na materyales ay lubhang magkaiba. Ang pagguhit ng base mark ay mukhang malakas, pero sa totoo, ang mga linya ay magulo. Wala ang kasanayan ng mga craftsman ng Imperial Kiln, ang level na nararapat. Ito nga ay kinopya ng mga sumunod na henerasyon. Tungkol sa crack na ito mismo ay galing sa maliit na kiln sa panahon ng Republic of China. Ang firing technique ay isang tipikal na tanda ng hindi pagiging mature. Ang binata ay bata, pero ang mata niya ay napakatalas. Hindi lang siya maaaring eksaktong sabihin ang era at origin, pero eksaktong mai-point out ang mga flaws sa firing at ang bilang ng surviving pieces. Ang level ng skill na ito ay malayo na sa maraming veteran experts na may years of experience. Talagang keen-eye. Nagtataka lang ako. Ang ganitong unique skill, saan mo ito natutunan? Ito ang exclusive skill ko. Sinabi ng master ko, hindi dapat sabihin sa iba basta-basta. Kapag mas kilala na tayo, sasabihin ko sa iyo. Ang pangalan ko ay Ruan Yan. Nagtatrabaho ako sa authentication sa isang museum. Maari ko bang malaman ang pangalan mo? Nakikita ko na outstanding ang treasure authentication skills mo. Magiging willing ka ba na pumunta sa museum namin bilang special consultant? Ang salary ay napaka-negotiable. Ano? Isang museum-invited expert? Iyon ay isang bagay na maraming tao pangarap na magkaroon. Ay nako. Sinabi ng master ko bago ako lumabas, gamitin ang kapangyarihan ng Heavenly daw. Ngayon ang mga side effect ay nagka-kick in. Kinoo, hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Siya. Ang tao na sinabi ng master ko ay siya. Gusto kong halikan. Gusto kong yakap. Gusto kong, Master, iligtas mo ako. Hindi na makayanan ng disciple mo. Bastos ka. Sa loob ko ang kapangyarihan ng makalangit na daan na minsay magulo at hindi mapalagay ngayon ay dumadaloy ng maayos tulad ng isang mahinang simoy. Ang aking mga baradong meridian parang biglang naalis ang bara. Kahit ang pagod ng aking isipan ay halos nawala na. Ito ang insulated body. Siya ang tinutukoy ng aking guro ang taong itinakda. Bitawan mo ako, gago. Hindi mo lang sinira ang unang halik ko. Ngayon, hinahawakan mo pa ako.
Pasensya, pasensya. Hindi ko sinasadya. Nawalan lang ako ng malay at nawalan ng kontrol sandali. Miss, hindi niya talaga sinasadya. Bigla siyang nanghina kanina at nahulog. Patawarin mo na siya. Ano ang pangalan mo? Ano ang silbi ng paghingi ng tawad? Alam mo ba kung sino siya? Siya ay ang may-ari ng aming antique street, na si Jiang Jianyue. Mayaman siya at makapangyarihan. Isang hamak na probinsyanong tulad mo ay hindi kailanman maaabot ang kanyang estado. Jianyue, huwag mong hayaang takutin ka ng gago na to. Itong mahirap na to ay parang palakang nangangarap maging prinsipe. Dapat siyang tumingin sa salamin at makita kung ano talaga ang itsura niya. Kanina nawalan ako ng kontrol sandali. Pananagutan kita. Pananagutan? Ayaw ko sa pananagutan mo. Lumayo ka lang sa akin. Jianyue. Ang tatay ko ay maghahanda ng isang salo-salo mamayang gabi. At mamayang gabi, mayroon ding ilang pambihirang antik na iaaw kison. Sumama ka sa amin. Nakuha na. Pupunta ako mamayang gabi. Oy. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung paano kita mahahanap ulit. Nakakainis ka ba o ano? Umalis ka. Huwag mo na akong makita ulit. Umalis ka? Jianyue, siguraduhin mong pupunta ka mamayang gabi. Jianyue. Ang tagal kitang hinabol at hindi mo ako pinapansin. Pero yung mahirap na yon, hinalikan mo. Mamayang gabi, ipapakita ko sa'yo ang kaya kong gawin. Oy, nandito lang siya kanina, nasuot yung binatang naka-ash gray. Nakita mo ba kung saan siya pumunta saang direksyon? Kanina ko pa siya nakikita ng malinaw. Nandito mismo siya. Yung ibig mong sabihin yung lalaking hinimatay. Yung kawawang gago na nagpakita ng kahalayan, tama ba? Wala akong alam kung saan siya pumunta. Sabihin mo sa akin kung saan talaga siya pumunta. Gusto mong malaman? Madali lang. Sumama ka sa akin. Hindi lang kita dadalhin para hanapin siya. Ipapakita ko rin sa iyo ang ilang mga pambihirang kayamanan sa mundo ng Antigo. Master, ang nakababatang disipulo ay bababa ng bundok ngayon. Hindi tiyak ang mga panganib. Talagang nababahala ako. Nakikiusap akong samahan siyang bumaba upang protektahan siya. Wei, sa pagitan mo at ni Zoer, mayroon nga talagang hindi pa natatapos na ugnayan ng karma. Ngayon, siya ay bababa ng bundok para maghanap ng pagkakataon, iyon din ang iyong kapalaran na malulutas minsan. Maaari mong lihim na sundan at protektahan siya, ngunit tandaan, huwag mong pakialaman ang kanyang pagkakataon. Lahat ay dapat sumunod sa likas na takbo nito. Naiintindihan ko. Hindi ko bibiguin ang iyong tiwala, Master. Ako ang magpoprotekta sa nakababatang disipulo. Nakababatang disipulo, matagal na kitang gusto. Dati, sa bundok, tahimik lang akong nasa tabi mo. Ngayong bababa ng bundok, hindi lang kita poprotektahan. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para sabihin sa iyo ang nasa puso ko. Sige, mamayang gabi, pwede akong sumama sa iyo. Pero kung may gagawin kang kalokohan, ikaw ang bahala sa mga kahihinatnan. Huwag kang mag-alala, ganda. Ako, si Xiang Yu, dito sa mundo ng Antigo, ay isa ring iginagalang na tao. Talagang tumutupad ako sa aking salita. Ngayong gabi, alas 7, maghihintay ako sa iyo sa kanto. Tapos na ang party. Hindi ko kailangan na ihatid mo ako. Umalis ka. Lasing ka? Makinig ka sa akin at magpahinga. Para ito sa ikabubuti mo. Lumabas ka. Bastos ka. Jianyue, ang ganda-ganda mo. Bakit kailangan mong tanggihan ng mga tao ng napakalamig kung sasama ka sa akin, pangako ko? Tigilan mo! Anong ginawa mo sa kanya?
Nasaan ang junior ko? Sabi mo dadalhin mo ako para makita siya. Nasaan siya? Junior? Oh, ha ha ha. Ah, yung kahabag-habag na bata? Paano ko malalaman kung nasaan siya? Pero mahal, sa ngayon may oras ka pa bang mag-alala para sa iba? Hindi mo ba nararamdaman na humihina ang buong katawan mo? Ikaw? Yung tubig na ibinigay mo sa akin. May kakaiba sa tubig na yon. Ang orihinal kong intensyon ay para lang kay Jiang Jian Yue. Pero ikaw, ipinilit mong pumunta rito. Kayo ng dalawa ay mananatili. Ah. Sa ganong kalakas, maglalakas loob kang lumaban? Umalis ka! Ayaw mo sa masarap, kaya sa masakit ang bagsak mo. Sabi mo sinong hindi makakatakas. Yun ba yung kawawang lalaki? Sinusundan pa tayo rito. Sino ka ba? Hindi mo ba nakikita kung anong klaseng lugar ito? Pakawalan mo siya. Bitiwan mo. Bakit ko bibitawan? Tumingin ka nga sa salamin. Tingnan mo ang itsura mo. Sa akin ang dalawang babaeng ito. Kung ayaw mong mapahamak, umalis ka na ngayon din. O, ako na rin ang bahala sa'yo. Ang tatay ko ay si Xiang Hui, ang hari ng mundo ng Antigo. Sa isang pitik lang ng kanyang daliri, maaari kanyang ipawala sa mundo ng Antigo. Lumabas ka na. May siklo ang sansinukob. Babalik sa iyo ang kasama ang ginawa mo. Ang pangalan ng tatay mo ay wala sa akin. Lalabanan mo ako? Naghahanap ka ng kamatayan. Sino daw ang hindi makakatakas? Nang droga mo sila, naisip mo ba ang kahihinatnan ngayon? Matapang ka. Bibirahin mo ang plano ko. Hintayin mo. Hindi kita palalampasin. Hindi ka rin palalampasin ng tatay ko. Kung makita kitang muli na inaapi siya, hindi na ito magiging simple tulad ngayon. Lumabas ka. Hintayin mo. Hindi maganda, naubos na ang lakas ko. Mainit. Sobrang init. Jianyue, napakaganda mo. Hindi ko na talaga mapigilan. Hindi. Hindi ko kaya. Hindi ko maaaring samantalahin ang isang tao. Kung hindi, paano ako magiging iba sa siyang yun na iyon? Shady. Shady, huwag kang umalis. Shije, bakit pinayagan ka rin ng master na bumaba sa bundok para protektahan ako? Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Noong nasa bundok pa, tuwing tinatawag mo ako Shiji, doon ako nagsimulang gusto ka. Pasensya na, Shije. May mahal na ako. Nandito siya sa tabi ko. Hindi. Kailangan kong agad na pilitin ang lason palabas sa kanilang katawan. Bastos ka! Manyakis! Paano mo nagawa na samantalahin ako habang ako'y walang malay? At mang-rape? Hindi yon. Tinutulungan ko lang kayong dalawa linisin ang droga sa katawan ninyo. Kahibangan yan! Sino ang tumutulong sa pamamagitan ng paghawak-hawak? Hindi ganyan ang paraan ng pagbigay ng antidote. Ako. Walang hiya kang bastos! Napakasalamong tao. Mali ang pagkakaintindi mo. Siyang yu ang nagdroga sa'yo. Pinataboy ko lang siya. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, tingnan mo mismo. Hindi ba mas malamig ang pakiramdam mo ngayon? Miss, nagkamali ka ng pag-intindi sa kanya.
Siya ang aking junior, Lu Chenju. Lu Chenju, siya lang ang nagligtas sa atin. Siyang Yu ang nagtangka na samantalahin tayo. Dumating siya sa tamang oras at pinataboy ang bastardo. Pagkatapos, tinulungan niya tayo linisin ang droga sa katawan natin. Pasensya na, nagkamali ako ng pag-intindi sa iyo. At salamat sa pagligtas mo sa akin. Ayos lang. Masaya lang ako na hindi ka nasaktan. Junior, okay ka lang? Ginamit mo lang ang kapangyarihan mo. May nararamdaman kang discomfort? Tatay, ipaghiganti mo ako. Ang gulo-gulo at takot na takot. Anong klaseng ugali ba ito? Sino ang gumawa sa'yo ng ganito? Yung lalaking pumunta sa tindahan kanina. Si Lu Chenjo. Hindi lang niya sinira ang plano ko, pinagalaw pa niya ang braso ko. Tatay, tingnan mo ang sugat ko. At yung si Jiang Jianyue, hindi niya alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Sinabihan ko siyang sumama sa akin kanina at talagang tumanggi siya. Nakakagalit. Wala yan. Maliit na sugat lang yan, anak. Aayusin ko yan para sa'yo. Tatay, ang galing mo talaga. Isang hamak na walang kwenta ang nangahas na saktan ka. At yung si Jiang Jianyue, akala ba niya dahil siya ang amo sa kalyeng Antigo, pwede na niyang hamakin ang lahat? Umaasa lang siya sa pagkakaroon ng ilang magagandang kalakal at konting mata para dito. Sa loob ng 3 araw, ang taunang torneo ng pagsusugal sa bato. Tatay, ang torneo ng pagsusugal sa bato. Tatay, ibig mong sabihin? Sa torneo ng pagsusugal sa bato, dapat nating gawing mawalan ng lahat. Si Jiang Jianyue, ipapaunawa ko sa kanila ang halaga ng pakikialam sa'yo. Tatay, ang talino mo talaga. Sa pagkakataong ito, siguradong papagbayarin ko ang magkatabing yan ng halaga. Ilang taon na akong nag-practice ng itim na sining at matagal ko nang ninanasa ang kapangyarihan ng langit. Ngayon, dumating pa ito sa aking pintuan. Talagang nasa akin ang langit. Grabe, ang saya-saya talaga rito. Shenzhou, para sa taunang kumperensya ng paghuhula ng hiyas na ito, espesyal akong nag-apply para makakuha ng pwesto para dalhin ka. Ang mga pwesto ng hilaw na hiyas sa aming antique street ay puno ng mga nakatagong talento. Sa iyong kakayahan, tiyak na may mahuhukay kang maganda. Tapos, ipapakilala kita sa ilan, sa mga kilalang tao sa industriya. Pagkatapos noon, magagawa mo nang magtatag ng iyong pangalan sa larangang ito. Nakababatang kapatid na lalaki. Narinig kong marami raw. Nabihirang hilaw na hiyas dito. Kailangan mo rin akong tulungang maghanap. Tapos, pipili rin ako ng isa. Gusto kong subukang maghiwa ng isa. Salamat sa iyong pagkilala, Miss Ruan. Ang pagpunta rito. Una, gusto kong magpalawak ng aking kaalaman. Pangalawa, gusto kong tingnan kung may nakalaan para sa akin. Si Jiang Jianyue, ang may-ari ng Antique Street. Para sa isang mahalagang okasyon, tulad ng kumperensya ng paghuhula ng hiyas, tiyak na hindi siya absent. Sana ay makilala ko siya rito. Siya ang taong nakalaan para sa akin. Kailangan kong makuha ang kanyang loob. Jianyue. Jianyue. Nandito ka nga talaga. Jiang Jianyue? Jiang Jianyue? Anong ikinahihiya mo? Malinaw namang inabuso ka niya. Dapat kang magalit sa kanya. Napakagago niya. Hindi pa sapat sa kanya ang pagkakaroon ng mabuting kapatid na babae. Kailangan pa niyang mang-istorbo kay Expert Ruan ang tumulong sa kanya. Marami talagang libreng oras si Mr. Lu. Sa halip na magpalipas ng oras kasama ang dalawang mapagmalasakit sa tabi mo, ako pa ang hinanap mo. Isang taong walang kwenta. Mauna na ako. Nagsiselos ka ba? Yung dalawa, mga regular kong mabuting kaibigan lang sila. Ngayon, dumating ako para lang maglibot-libot. Sinong nagsabi sa'yo na hanapin ako? Hindi naman tayo close. Ngayon, hindi ba ito ang auction ng mga hiyas? Pumunta ka rito, tiyak gusto mo ring maghanap ng dekalidad na bato.
Huwag kang mag-alala, sa pagsusuri ko para sa'yo, garantiya ko makakapili ka ng napakagandang bato. Hindi na kailangan. Kaya mo mag-isa. Ikaw muna ang mag-alala sa sarili mo. Mula ngayon, huwag mo na akong gambalain. Lu Chenzhou. Oh. Talaga nga namang magkikita rin tayo. Saan-saan kita nakikita. Noong huli, sinuntok mo ako at ginulo mo ang mga plano ko. Hindi pa ako nakakabawi sa yon. Noong huli, hindi pa sapat ang bugbog mo, ha? Gusto mo pa ngayon? Lu Chenzhou, huwag kang magdrama. Alam mo lang ang ilang maduming teknik. Akala mo talaga, wala kang talo? Ngayon, hindi ako bababa sa level mo. Gagamit ako ng Jade Gambling para talunin ka ng patas. Nakikita mo ito? Ang tatay ko espesyal na naghanda nito para sa akin. $5 milyong na buo. Ngayon, lutasin natin to sa Jade Gambling. Ang talunan hindi lang dapat humingi ng public apology, dapat ding lumuhod sa sahig at tawagin ako ng daddy. Tapos, umalis ka na sa Antique Street para sa good. Huwag kang magpakita dito. Gagawa ako para mapahiya ka sa harap ng lahat. Babawi tayo sa nangyari noong huli. Walang problema. Hindi pa ako nakakabawi sa ginawa mo sa akin noong huli. Para sa ginawa mo sa akin noong huli. At narito ka. Lumapit sa akin. Kaya hayaan mo, makita mo mismo. Ang kahulugan ng karma. Naniniwala ako sa paghatol ni Chenzhou. Ang kanyang kakayahan sa pagtatasa ng mga kayamanan ay mas mataas kaysa sa karaniwang tao. Hindi lang $5 million, kahit na mas marami pa, ikaw pa rin ang magiging talo. Junior, naniniwala ako sa iyo. Alam kong makakaya mo ito. Titingnan natin iyan. Hoy, anong nangyayari? Oo, ano ang ginagawa nila? Mayroon kang ilang kakayahan. Kahit na ang hilaw na bato ay hindi pa nahiwa, ang ibabaw ay may mainit, makinang na kinang, at may malinaw na hibla. Malinaw na ito ay napakahalaga. Narinig mo iyan? Kahit ang dalubhasa Ruan ay nagsasabi ng, gayon, Lu Chenzhou, turno mo na para pumili. Hoy, huwag kang mag-atubili. Tingnan natin ano ang uri ng gem na makukuha mo. Huwag kang magtapos sa pagpili ng walang kwenta. At hindi kahit magkaroon ng lakas ng loob para humingi ng tawad sa akin. Kung ang bato ay maganda o hindi, maaari kong malaman sa pamamagitan ng paghawak lamang. Ito na. Lu Chenzhou, nagbibiro ka ba? Ito ang pinili mong basura? Plano mo bang lumuhod at magmano para humingi ng tawad sa akin? Anong nakakatawa? Akala mo ba dahil makinis at makintab ang ibabaw, ang jade sa loob ay maganda na? Sinuri ko lang ang bato mo, bagamat maganda ang itsura sa labas, ang jade sa loob ay manipis na patong lang sa ibabaw. Sa pinakamaganda, isa lang itong ice type na jadeite. Ang halaga nito ay ilang libong $1 lang. Kumpara sa 5 milyon mo, malayo ang agwat. Ngayon, tingnan mo itong nasa kamay ko. Bagamat medyo pangit tingnan, karaniwan lang ito talaga. Pero ang jade sa loob ay walang flaw sa kulay. Malinis at transparent. Isang walang kwenta tulad mo malamang hindi mo pa nakita ang ganito sa buhay mo. Pero ang jade na ito ay isang bagay na espesyal kung pinili ngayon bilang regalo para sa Genyu. Ha! Lu Chenzhou, tigilan mo ang drama. Imperial Green Jade? Regalo para sa Jianyue? Huwag mo akong lokohin. Bakit hindi mo umihi at tingnan ang sarili mo? Ang basura na ito ay hindi karapat-dapat para maglinis ng sapatos ni Jianyue. Alam mo ba sino si Jianyue? Siya ang may-ari ng Antique Street. Nakita niya ang lahat ng treasure. Huwag kang magyabang. Ang pagdadala ng worthless rock na ito bilang regalo? JD, naniniwala ako sa iyo. Xiang Yu, tigilan mo ang kalokohan ngayon. Ang taste at sincerity ng Shidi ko ay lampas sa pag-unawa mo. Matagal na ako sa Antique Street ng matagal na panahon. Ang mata ko ay hindi masama. Nahawak ko ang lahat ng klase ng priceless treasures. Pero ang raw stone na ito ay mukhang ordinaryo. Anong klaseng priceless thing ang posible na lumabas mula dito? Lu Chenzhou, wala kang kwenta. Baka mapahiya ka lang. Gusto mo lang ako isama sa kapahamakan mo.
Hindi ka rin naniniwala sa akin. Kung ganon, ano kaya kung magpustahan tayo? Kung nakaputol ako ng dekalidad na jadate, ay kailangan mong sumunod sa isang kondisyon ko. Si, pustahan. Pero kung wala kang makita, kailangan mong ipangako sa akin na mula ngayon, titigil ka ng mang-istorbo sa akin. Deal. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Putulin mo na ang bato. Gusto kong makita kung paano mo balak magpahiya sa sarili mo. Natutunan ko ang sining ng pagpuputol ng bato noon pang nakaraan. Magaling ang aking pamamaraan. Ngayon, ako ang magpuputol nitong 2 hilaw na jade. Sinisiguro kong hindi masisira ang jade sa loob at malinaw na makikita ng lahat. Sige, putulin mo na. Sabik akong makita. Kung paano mo balak bigyan ako ng Imperial Green na jade. Oy, sayang. Ito talaga ay isang piraso ng dekalidad na ice jadeite. Pero napakapayat lang ng layer. Kaunti ang material na jade. Karaniwan lang ang texture. Hindi ito magkakalaki ng presyo. Tumawa ka lang. Anong nakakatawa? Lu Chenzhou, anong ipinagmamalaki mo? Ano naman kung ang jade ko ay medyo manipis? Mas mabuti pa ito sa walang kwentang bato mo. Ang sa iyo, baka hindi maglabas kahit katiting na alikabok ng jade. Ang payo ko sa iyo ay mag-apologize ka sa akin ngayon. Tapos, umalis ka na sa Antique Street para patawarin ang buhay mo. Kung hindi, mamaya, kapag naging basura talaga, hindi lang mag-apologize sa akin, mag-apologize ka rin sa Jianyue. Titingnan ko kung saan mo itago ang mukha mo. Hindi pa nahiwa ang jade ko. Medyo maaga pa para sabihin mo yan. Chenjo, hiwaan ko ito ng maingat. Ang hilaw na bato ay masyadong magaspang ang ibabaw. Hindi malinaw ang kondisyon sa loob. Hindi ako makakapaggarantiya na maaari kong makuha ang jade ng buo. Ruan, putulin mo lang ng may kumpiyansa. Tiwala ako sa'yo. At tiwala ako sa batong ito. Hindi ka nito bibiguin. Oh, hindi ako nagkamali, di ba? Talagang walang kwenta ito. Wala man lang bahid ng berde ang makikita. Lu Chenzhou, talagang wala ka ng pag-asa ngayon. Bakit hindi mo? Tingnan mabuti sa loob. Ito ay... Nakuha ko talaga ang napakagandang malayelong hadate. Hindi ka panipaniwala. Puro ang texture, walang kahit anong dumi. Makulay at mayamang kulay. Ito ay talagang isang top grade, dekalidad na jadeite. Hoy, ang galing mo! Sino ang mag-aakala? Sa ilalim ng payak at ordinaryong itsura, may ganitong kayamanan pala ang nakabaon. Isang tunay na hiyas. Wow! Ang halaga nito sa merkado ay tinatayang mahigit 1 milyon. Kumpara sa naunang piraso, parang gabi at araw ang pagkakaiba. Imposible. Imposible. Hindi ito posible. Lu Chenzhou, nandaya ka siguro. Ikaw. Gumamit ka siguro ng makina para iscan ng maaga ang batong iyan? Kung hindi, paano mo kaya napili ang dekalidad na jadeite? Manloloko ka. Iyon na nga siguro? Wala kang tunay na kakayahan kahit ano. Ginawa mo lang ito para guluhin ako ng sadya, para hiyain ako. Tama ba? Hindi. Hindi ko ito tatanggapin. Ang pustahang ito. Hindi dapat bilangin ang pustahan na ito. Ang talo. At gumagawa ka pa ng ganyang kahinahinang dahilan. Napakawalang delikadesa. Xiangyu, wag mong baligtarin ang mga bagay. Hayag kang nagsisinungaling. Ang aking apprentice ay hindi maaring mandaya. Lahat ay natutunan niya mula sa ating master. Ang kanyang mga kasanayan sa pag-appraise ay pambihira. Nakikita niya ang tunay na kalidad ng jade. Iyon ay sarili niyang kakayahan. Mahina lang ang paghusga mo. Pumili ka ng hilaw na bato na manipis ang jade material. Ngayon, natalo ka at nakikipagtalo ka pa rin. Tumingin ka sa sarili mo. Nakakakahiya talaga. Ang aking apprentice ay nakakuha ng malinaw at mataas na kalidad na jade. Iyon ay sarili niyang kakayahan. Wala itong kinalaman sa pandaraya. Xiangyu, pigilan mo ang pagsisinungaling. Nakipagpusta ka, ngayon tuparin mo. Dahil natalo ka, kailangan mong tuparin ang pustahan. Tigilan mo ang pagpapahiya sa sarili mo dito.
Jianyue, tingnan mo. Ang high ice grade na jade na ito ay walang katumbas ang halaga. Ang batong ito ay magiging aking regalo sa iyo. Tinutupad ko ang aking mga pangako. Napakahalagang piraso ng jade. At ibinibigay mo ito sa akin? Mga batong ganito ang kalidad. Napakarami ko nito. Walang silbi ang pag-iingat sa mga ito. Ibigay na lang ito sa iyo. Pero, ang ating nakaraang pustahan ay nananatili. Kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon. Naiintindihan. Tanggapin ko ang regalo. Sasang-ayon ako sa iyong kahilingan. Talagang, hindi ko inasahan ang iyong kakayahan noon. Hindi ko inakala na mayroon kang ganitong napakagaling na mga koneksyon at kakayahan. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo ngayon. Ang pamilihan ng mga antigo ngayon talagang may tao na ganito ang kagalingan. Oo, Papa. Dumating ka na. Kailangan mong ipaglaban ang karapatan ko. Ang batang yan, talagang hindi niya nakuha iyon mataas na kalidad na hadyas na yelo sa pamamagitan ng tunay na kakayahan. Siguro ginamit niya ang ilang trick. Hindi lang niya ako natalo, pinahiya pa niya ako. Talagang kailangan mong ipaghiganti ako. Kasi napakagaling mo, gusto mo ng isa pang pusta sa akin? Kavili-vili. Natalo ang bata. At ngayon lumitaw ang matanda. Ano? Hindi mo ako matalo. Kaya nagdala ka ng tulong. Lucian Joe! Ano ang sinasabi mo? Alam mo ba sino ang tatay ko? Ang tatay ko ay isang master appraiser sa mundo ng antigo. Isang tunay na autoridad. Siya ang vice president ng Antiques Association at isa sa mga founder ng buong Antique Street. Isang probinsyano tulad mo ay hindi kahit angkop para banggitin kasama siya. President Xiang, kumusta? Ako si Ruan Yan, isang specialist sa pagkilala ng cultural relics galing sa museum. Isang karangalan na makilala ka. Hindi lang ikaw ang leading authority sa industriya ng appraisal namin, pati isang special senior consultant para sa museum namin. Sa mga nakaraang taon, ang mga kontribusyon mo sa field ng appraisal ay naging malinaw para sa lahat na makita. Talagang isang kasiyahan na makilala ka dito. Talagang masaya ako. Narinig mo yan, Lucian Joe. Kahit isa lang sa mga titulo ng tatay ko, mabibigla ka't mamatay-matay. May lakas ka pa bang makipagsugal sa tatay ko? Kahit anong hilaw na bato ang piliin ng tatay ko, madudurog nito ang walang kwentang batong hawak mo. Kung wala kang lakas ng loob, lumuhod ka ngayon din at humingi ng tawad. Pagkatapos, isuko mo ang dekalidad na ice jade na hawak mo. Huwag kang padalos-dalos. Matagal nang malalim ang kinalaman ni Xiang Hui sa kalye ng mga antigo. Matalas ang mata niya at hawak niya ang maraming mahahalagang hilaw na bato. Hindi mo kailangang makipagsugal sa kanya. Oo, Ginoo. Hindi masukat ang kakayahan ni Xiang Hui. Natalo na natin si Xiang Yu. Mag-urong na tayo habang maaga pa. Huwag na nating ipagsapalaran ito. Mayroon siyang angas ng masamang techniques na binanggit ng master. Tiyak na pinupuntirya niya ang kapangyarihan ko sa makalangit na daan. Hindi natin dapat siya payagang magtagumpay. Sabihin mo kung ano ang pusta natin. Ngayong araw, dinala ko isang hilaw na bato mula sa pinakamalalim kong koleksyon. Paano kaya ito? Ang mga hilaw na bato dito, pumili ka ng gusto mo. 3 ang piliin mo. Taya natin na ang kalidad ng jade sa 3 iyan, kung pinagsama, ay mas mababa kaysa sa isang piraso ko. Hindi na kailangan ng 3. Sayang naman. Isang piraso lang ang kailangan ko. Sapat na yan. Hahaha! Mabuti! Ganitong sigla ng kabataan. Dahil ikaw ang nagbabawas ng sarili mong pagkakataon, kapag natalo ka, huwag mo akong sisihin sa pang-aapi sa bata. Hindi. Mabilis kong ginamit ang kapangyarihan ko. Ang heavenly daw power sa loob ko ay nagiging hindi mapakali. Kailangan kong maghanap ng tao para mapayapa ito. Ano ang ginagawa mo? Hindi, ang ulo ko ay masyadong malabo pa. Sige, kung ano man ang mangyari, tuloy na to. Ang epektibo ng iyong mga labi. Isang halik lang, nawala na ang hilo ko. Talagang ikaw ang para sa akin. Lucian Joe. Gago ka. Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi,
Mali ang pagkakaintindi mo, naubos lang talaga ang lakas ko sa pagputol ng batong yon. Naubos ang lahat ng lakas ko, kapag hinahalikan kita saka lang ako nakakabawi. Anong klaseng dahilan yan? Kalakal-kalakal lang yan. Sige na, mahal. Hayaan mo munang matapos ko itong bato, saka ako magpapaliwanag. Sinong mahal mo? Lu Chenjo, sinong nagpahintulot sa'yo na halikan ng Diyos ako? Pumili ka pa ng batong walang kwenta, tapos umaasa ka pa sa babae. Sa tingin ko, nanloloko ka lang. Tingnan nyo, siya halatang may kasalanan siya. Alam niyang hindi siya mananalo sa tatay ko. Kaya nanunuyo siya kay Jiang Jianyue para tulungan siya ni Jiang Jianyue, sa tingin ko. Isang manloloko lang siya. Kahit naman daya talaga siya, ano naman ang magagawa? Laban sa ganap na kapangyarihan, walang kwenta ang lahat ng maliit na daya. Siye. Ha ha ha. Sa walang kwentang batong ito, akala mo matatalo mo ako? Binata, huwag kang maging ganyan, ka-inosente. Dahil nagdesisyon ka na, uunahin ko na, hayaan mong ipakita ko sa'yo kung ano talaga ang isang dekalidad na hiyas. Matalas talaga ang mata ni President Xiang. Ang balat ng hilaw na batong ito ay napakapino. Maganda ang kalinawan nito. Kung walang mali, ang jade sa loob ay talagang first class. Ito ay top grade glass grade. Imperial na berdeng jade. Antas salamin na imperial na bird. Yan ang pinakamagandang klase ng jade. Masyadong perpekto, masagana, pantay na kulay. Texture na kasing kinis ng cream. Napakalinaw parang tubig ang itsura. Talagang top grade glass grade sa merkado. Nagkakahalaga ito ng milyon-milyon. Diyos ko. Ito ang unang beses na nakakita ako ng glass grade jade na napakaganda ang kalidad. Ano sa tingin mo, Lu? Nakikita mo? Iyan ang tunay na deal. Ngayon, turno mo na. Lu Chenjo, ang walang kwentang bato mo, bilisan mo, at buksan. Hindi ako makapaghintay na makita ano ang treasure na makikita mo. Miss Ruan, kung maaari, mag-ingat. Hahaha. Lu Chenjo. Isa pang basura gaya ng inaasahan. Sa tingin ko, dapat lang. Lumuhod at humingi ng tawad sa amin. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Dragonite. Ang legendary Dragonite Jade. Ano? Imperial Jadeite. Ito ang pinakamataas na grado ng Jadeite. Ang pinakamataas. At Mas bihira pa kaysa sa glass grade jadeite. Perpekto. Talagang perpekto. Ang texture ay kasintinis ng cream. Ang kulay ay masiksik at pare-pareho. Ang transparency ay talagang walang flaw. Ito ay talagang top-tier Imperial Jadeite. Ang conservative estimate ay hindi bababa sa 2 beses ang halaga ng glass-grade Jadeite ni President Xiang. Kung ia-auction, maaari itong magkamit ng higit sa 100 milyon. Ito ay priceless treasure, talagang isa sa 1 milyon. Hindi. Imposible, tatay. Ang worthless stone niya, paano ito nagyari ng Imperial Jadeite? President Xiang, ang Imperial Green Jadeite mo ay talagang fine. Pero kumpara sa Imperial Jadeite ko, ito ay malayo pa rin ang inferior. Gayunpaman, ang raw stone na ito ay maaaring walang legitimate origin. Kung hindi ako nagkakamali, ang raw stone na ito ay nabibilang sa museum collections. Ito ay excavated mula sa royal tombs centuries ago, a national level artifact. Paano ito napunta sa mga kamay mo? Nonsense, Lu. Tigil na sa mga walang basehang paratang.
Ang batong hilaw na ito, na akin, ay legal na nakuha sa isang subasta. Kumpleto ang papeles. Huwag mo akong siraan. Sa tingin ko ikaw ay isang taong hindi matanggap ang pagkatalo. Gumagawa ka ng kasinungalingan para siraan ako. Kalokohan yan. Lu, ang kapal ng mukha mong sirain ako. Chairman Xiang, nakipag-ugnayan na ako ng lihim sa direktor ng museo. Nagsimula na ang direktor ng investigasyon. Malalaman na natin ang tunay na pinagmulan ng batong hilaw na ito. Kung mali ang mga paratang, malilinis din ang pangalan mo. Lu Chenju, Jiang Jianyue. Maghintay kayo. Para sa kahihiyan ngayong araw, babayaran ko ng 100 beses. Papagbayarin ko kayo ng napakalaking halaga. Mas masahol pa sa kamatayan. Umalis na tayo. Chenjo, anong nangyari? Jianyu, naaalala mo ba? Pinangako mo sa akin na kung makakahanap ako ng dekalidad na jade, gagawin mo ang isang bagay para sa akin. Naaalala ko. Basta't hindi ito kahilingang labis, pumapayag ako. Jianyue, magiging asawa mo ba ako? Ang piraso ng jade kanina ay hindi pusta ko sa sugal. Ito ay ang aking bigay kaya para sa iyo. Nagtataka ako kung sapat na ito. Pakasal ka sa kanya. Oo. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Magkasundo ang yin at yang at ganap na ang makalangit na daan. Aking alagad, sa wakas ay natutunan mo na ito at nalampasan ang pagsubok na ito sa buhay at kamatayan. Naku, sayang talaga. Ang kalamidad mong ito sa Peach Blossom ay hindi talaga maiiwasan. Ang pakikipag-isang dibdib sa itinakda sa iyo ay dapat na mabuting bagay. Ngunit ang iyong karmikong ugnayan sa mga babaeng iyon, ang mga masamang ugnayang ito, ay hindi pa napuputol. Kahit na ang asawa ng aking alagad ay isang itinakdang insulator na makakatulong upang patatagin ang iyong puso sa daan. Ngunit mula ngayon, nako, baka kailangan niyang tiisin ang ilang pagdurusang damdamin. Una kong nais na humanap para sa iyo ng isang tapat at mapagmahal na pag-aasawa. Sa ngayon ay mukhang, mukhang talagang magkakabit ang ating mga kapalaran. Ilang taon na ang nakalipas, ganito pa rin ang napuntahan mo. Ang masamang teknikang ito, pinag-aralan mo rin pala. Ang huling hiling ng ating guro sa kanyang pagkamatay, naalala mo pa ba? Kuya, ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta ka na? Ang hiling ng ating guro. Kung talagang mahalaga ako sa kanya, ang mga matuwid na teknikang pang-heavenly daw ay dapat na ipasa sa akin, hindi sa iyo. Kung walang daan para sa akin sa matuwid na landas, gagawa ako ng sarili kong daan. Ang lakas ng mga masamang sining ay hindi mas mahina kaysa sa iyong matuwid na landas. Kaya nga, sa lahat ng mga taon, ako'y nagtago sa mundo ng mga antigo. Kinukuha ang espiritual na lakas mula sa mga artifact. Kahit ang kapangyarihan ng makapangyarihang Tao ay pinangarap ko. Lahat para linangin ang masamang sining. Kung hindi, ang espiritual na lakas sa loob ng mga pinakamahusay na kayamanan sa mundo, ang pinakamainam na pagkain, tungkol sa iyong pinakamamahal na estudyante kapangyarihan ng makapangyarihang Tao. Kung alam mo ang ikabubuti mo, kapatid, ipasa mo ito ng maayos. Para sa ating nakaraan, iiwan ko ang katawan niyang buo. Iiwan ang katawan niyang buo? Nakalimutan mo na, binata? Noong mga panahon sa ating sekta, ang iyong paglinang hindi kailanman nanguna sa akin. Jianyue, naroon sa unahan ang bundok kung saan naninirahan ng bukod ang aking guro. Gusto kong ipakita sa aking guro na talagang nakita ko na ang pinili. Master ay magiging napakasaya para sa atin.
Kaya mag-relax ka lang. Kung alam na ng iyong guro na tayo ay magkasama, hindi ba niya iisipin na ako ay masyadong magaan ng loob? Siyempre hindi, inaasam-asam niya ang araw na ito. Dahil ikaw lang ang makakapagligtas ng aking buhay. Iyon ang aking guro kapangyarihan ng makalangit na daw. Nakikipaglaban siya sa isang tao. Bakit may labanan sa tuktok ng bundok? Umawak kang mahigpit. Guro. Guro, ayos ka lang ba? Siyang Hui. Ayaw mo talagang sumuko, ano? Chen Zhou, tumakbo ka. Siya ang iyong tiyuhin sa martial arts, si Xiang Hui. Nahulog na siya sa madilim na landas. Espesyal na idinisenyo ang kanyang mga teknik para kontrahin ang iyong kapangyarihan ng makalangit na daan. Kaya ikaw pala, matagal mo nang ninanasa ang aking kapangyarihan ng makalangit na daan. Ang anak ng makalangit na daan, ang insulated na katawan. Mas perpekto pa sa inaakala ko. Naghandog ka talaga ng napakagandang regalo para sa akin, kapatid. Hahaha. Gago kang matanda ka. Sinaktan mo ang aking guro. Ngayon, magbabayad ka. Tumingin ka sa likod mo. Inuha mo si Jianyu. Isang insulated na katawan. Akala ko, sisidlan lang ito para sa kapangyarihan ng makalangit na daan. Sino ang mag-aakala? Hindi lang nito napapaloob ang kapangyarihang iyon, kundi nakakapag-insulate pa laban sa lahat ng cultivation backlash. Kung gagawin ko siyang kaldero, ang aking madilim na sining sa wakas ay makakaya ng lamunin ang lahat ng bagay at sakupin ang buong mundong ito. Kapatid, nawala na ang isip mo. Ang paggawa sa isang tao bilang kaldero ay isang masamang landas, ang pinakamasama sa mga pamamaraan. Ang kaluluwa ng pinaggawaan ay pagdurusahan sa magkakasunod na henerasyon. Hindi na muling maipapanganak. Nawala ang isip ko? Kapatid, noong panahong si Master ay ipinasa sa iyo ang mga teknik ng makalangit na daan, nawala na ang isip ko noon pa, yamang hindi ko makuha ang kamay ng makalangit na daan. Pagkatapos, gagawin ko itong insulated katawan bilang personal furnace vessel ko. Sapat na iyon para magdagdag ng 1,000 taon sa buhay ko. Sa panahong iyon, anumang kapangyarihan ng makapangyarihang daw, ako mismo ang magpapalago. Ambog ka. Matandang hayop. Kung gagalaw ka kahit isang hibla ng buhok ni Jian Yue, kahit isang hibla lang ng buhok niya, ipaparanas ko sa'yo. Ang tunay na galit ng makapangyarihang daw. Tatay, narito ang tao. Lu Chenzhou. Matapang ka raw, di ba? Ngayon, ang babae mo, ang ate mo. At ang minamahal mong confidant ay nasa kamay ko. Si, ne, gawin mo. Tingnan natin. Alin ang mas mabilis? Ang Heavenly Dao hand mo o ang blade ko? Chen Zhou, magpakahinahon ka. Isa itong mind game. Shiji, ngayon ay maaari na tayong magkaroon ng tamang negotiation. Ang tatlong babae ay napakahalaga sa iyo. Ang isa ay ang chosen one. Ang isa ay ang iyong kababata at kapatid sa martial arts. At ang huli ay isang admirer na humahanga sa iyo. Kailangan ko lang ang isa, katawang nakahiwalay bilang hurnong kaldero. Ang dalawa pa ay maibabalik sa iyo, Ibo. Ano ang ibig mong sabihin? Sample. Kailangan mo lang isil ang sarili mong meridians at i-hand over ang 1/3 ng iyong diwa ng daan ng langit. Pakiayos mo nga para sa akin. Pwede kitang payagang magdala ka ng isa. Tatay, gusto ko si Jiang Jianyue. Ang tagal ko nang hinahabol ang babaeng ito, tapos nakasiping siya nung lalaking iyon. Hindi ko talaga pakakawala ng babaeng ito. Joel, huwag kang makinig sa kanya.
Kapag isinara mo ang iyong mga meridian, mamamatay tayong lahat. Kuya, dapat mong ipikit ang iyong bibig. Pamangkin, nakapagpasya ka na ba? Magsisimula akong magbilang mula 3. Pagkatapos ng 3, kung hindi ka pa rin makapagdesisyon, papatayin ko muna ang babaeng itong apelyidong Ruan. Tapos, ang ate mo. At sa wakas ay kukunin ko si Jiang Jianyue. Ako ang pipili. Ako ang pipiliin ko. Ano? Tatay, ano ba ang balak niya? Tio Master. Hindi ba't lagi mo nang ninanais ang aking kapangyarihan sa Heavenly Dao? Maaari ko namang ibigay ito sa iyo. Bakit pa kailangang dumaan sa lahat ng gulo? Una, pagdukot, tapos pananakot. Ikaw ba ay talagang handang para sa babaeng ito na isuko ang kapangyarihan ng makalangit na daan? Joer, nababaliw ka na ba? Kung iiwan ng makalangit na daan ang katawan mo, mamamatay ka. Kung sino ang mamamatay, ay hindi pa tiyak. Si, pamangkin, kung tunay ngang handa kang isuko ang kapangyarihan ng makalangit na daan, ako, si Xiang Hui, ay isinusumpa ko sa langit na pakakawalan ko agad ang 3 babaeng ito. Kung gayon, Tio, saluhin mo. Tatay, huwag kang maniwala sa kanya. Ang lalaking ito mula sa mortal na mundo ay talagang ginulo ako. Siya, maaari ba talaga niyang isuko ang kapangyarihan ng makalangit na daan ng ganun kadali? Ito ay tiyak na isang bitag. Naglalaro ka ng marumi? Masyado kang nag-aalala, Tio. Ngayon, hawak mo ang kutsilyo, at ako ang isda sa ibabaw ng tadtaran. Ano ang magagawa ko? Kundi magkompromiso, guro. Natatakot ka bang tanggapin ang kapangyarihang ito ng langit? Takot? Kalahati ng buhay mo na ang ginugol mo sa pagbabalak, guro, pero ngayon, sa huling hakbang, natatakot ka. Natatakot ka na ang katawan mong ito, nahubog sa kasamaan, ay hindi kayang pagtibayin ang tunay na kapangyarihan ng langit, di ba? Ipagsawalang bahala mo na ang reverse psychology mo. Tay, huwag kang maniwala sa kanya. Kinamit niya itong trick na ito sa mortal world at nawalan ako ng lahat. Matalino si Young Master Xiang. Pero guro, ang tagal mo nang nagsasanay, ngunit sa totoo lang, kumakapit ka lang naman sa buhay. Sa pamamagitan ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng mga antigo at ng esensya ng mga tao. Hindi mo ba gustong matikman ang pinakadalisay na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa? Ang tunay na kapangyarihan, Ano ang lasa nito? ang pinakadalisay, ang pinakauna. 60 taon ko nang pinag-aaralan ang madilim na sining na ito. Sinisipsip ang espiritual na enerhiya ng di mabilang na kayamanan. Pero parang may lambong sa pagitan namin. Paano ko ba ito matatangan ng tunay? Ang kapangyarihan ng makalangit na daan. Papa, niloloko ka lang niya. Tumahimik ka. Ako, si Xiang Hui, buong buhay kong nag-ensayo. Bakit hindi ako makapag-isa rito? Sa kapangyarihan ng makalangit na daan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Ang kamay ko. Muntik nang sumabog ang aking mga daluyan. Tatay, Tio Master. Ang tunay na lasa ng kapangyarihan ng makalangit na daw. Kumusta ang pakiramdam? Kahit na ganito, kayang-kaya ko lang ang 10,000 bahagi ng kapangyarihang ito. Matapos ko lang makilala si Jianyue, sa pag-asa sa kanyang resistenteng katawan, saka ko lang naging handang gamitin ang kapangyarihan ng makalangit na daw. Isang erehe, isang basurang nananakit ng iba. Paano ka nangahas gumamit ng kapangyarihan ng makalangit na daw?
Talagang parang palaka na nangangarap sa laman ng gansa, walang iba, kundi pangarap lamang. Anong gandang anak? Nang makalangit na daw. Magkasama tayong mamatay ngayon. Hindi, magpapakamatay siya at sasaktan ang lahat ng tayo. Ngayon, lahat ay mamamatay kasama ko. Ang masamang tabletang ito, ang lakas ng pagpapakamatay nito. Ay kayang gibain ang buong bundok. Tatay, pasabugin mo sila. Chenjo, ano ang ginagawa mo? Huwag kang mag-alala. Para harapin ang taong katulad niya, Ang daang taon kong pagpapalaki. naintindihan ko. Ang masasamang pag-iisip o matuwid na landas ay pawang anyo ng enerhiya sa sansinukob. Ang makalangit na daw ay sumasaklaw sa lahat ng bagay. At kayang baguhin ang lahat ng bagay. Ito ay pagtuturok ng makalangit na daw, isang pisikal na katawan na nagtatamo ng pagkadyos. Shishu, naintindihan mo na ba? Ano? Ikaw? Nagtatamo ka ng pagkadyos sa iyong mortal na katawan? Paano ito posible? Paano direktang tumatanggap ang isang mortal na katawan ng pagtuturok ng makalangit na daw? Pero kung may tao, ay handa sa isang nakahiwalay na katawan. Paghatiin mo ang aking pasan, balanse at suporta. Kung gayon, ang makalangit na daan, bakit hindi maaaring maging bahagi ng mundong ito? Kaya ang hiwalay na katawan, tunay na kapalaran, ang siyang daungan para bumaba ang makalangit na daan sa mundong ito. Nais kong gawin itong kaldero. Akala ko lang, sisidlan lang ito. Tanga! Ako ang pinakamalaking tanga. Tayo? Nagalit tayo sa mga Diyos? Nagalit sa mga banal na nilalang. Guro. Ate, Ginang Ruan. Jianyue. Okay na ngayon. Dumana talaga. Isang mortal emperor. Isang mortal god. Ang buhay ko. Nagkabuluhan lahat. Jianyu. Kanina lang. Naramdaman ko ang buong kalangitan. At kalahati ng buong sarili ko. Ikaw. Ang galing mong magsalita. Pero, salamat sa muling pagligtas mo sa akin. Nakababatang kapatid na lalaki. Pakiramdam mo. Napakalayo na ngayon. Parang mga bituin sa langit. Nakikita ko sila. Pero hindi ko na sila maaabot. Chenjo, ang pagkakilala sa iyo, nakikita kitang umabot sa puntong ito. Masaya na ako. Tiyak na sasampa ka sa langit. Ate Ruan. Magpakailanman, kayo ang aking mga ate. At ang aking mga kaibigan. Hindi ito magbabago dahil lang lumakas ang aking kapangyarihan. At baguhin ang lahat ng ito. Pakiramdam ko lang baka hindi na ako gaanong makatulong sa iyo. Noon sa bundok. Kaya ko pang turuan ka ng martial arts at pangalagaan ka. Pero ngayon? Hindi, ate. Noon sa bundok kung hindi dahil sa iyo na laging nagsasanay kasama ko na naghati sa pasanin ng kahigpitan ng master baka hindi ako nakarating sa araw na ito. Ang kabutihang ito, hindi ko ito malilimutan. Nakikita kitang umabot sa puntong ito. Nasisiyahan na ako. Tiyak na sasampa ka sa langit. Ruan, noon sa Antique Street ikaw ang unang kumilala sa akin at nagbigay ng pagkakataon, ang pagkilalang ito isa sa puso ko rin ito. Anak kong tanga. Mga bata talaga kayo. Aking estudyante. May mga bagay na dapat kong sabihin sa iyo ngayon. CJ Poguro, Sa totoo lang, natatangi ang tadhana mo. Ikaw ang muling pagkakatawang tao ng bituin ng pag-ibig.
Para sa may ganitong kapalaran, mas matindi ang mga gusot sa pag-ibig. At bawat ugnayang romantiko ay lubusang nakaugnay sa landas ng pagsasanay sa langit. Si Jiang Jianyue ang itinakdang tunay mong pag-ibig. Tutulungan kanyang balansehin ang yin at yang para maging ganap. Pero Weiwei, ikaw ang kanyang tagapagbantay sa landas. Dahil sa iyong dalisay na yin na katawan, ikaw ang magdadala ng parusa mula sa batas ng langit para sa kanya. Ang karma na ito, noong 10 taon na ang nakalipas, ay naitanim na ito. Sa totoo lang, tinutulungan ko siya mula pa noon. Sa lahat ng mga taong ito, ang hindi sinasadyang pagbabahagi mo ng pasanin. Siya, nangangamba ako na hindi siya nakababa ng bundok upang hanapin si Jianyue. Sa iyong kapalaran sa literatura at likas na karunungan, iyong inaktiba ang literary star sa kanyang kapalaran na tumulong sa kanyang tiisin ang kanyang mga pagsubok sa mundo. Ang oportunidad na ito ay bahagi rin ng iyong kapalaran, ang resulta ng pagtatagpo ng inyong mga landas. Kaya, ang nararamdaman ko para sa kanya, ang pag-ibig na ito sa unang tingin, ay hindi nagkataon. Isang predestinadong ugnayan. Ay oportunidad mo rin. Ngayon, ang makalangit na daan ay naitakda na. Ngunit ang karmikong ugnayang ito ng pag-ibig ay nananatiling hindi nalulutas. Guro, sinasabi mo ba? Kung gayon, bilang iyong alagad, ano ang dapat kong gawin? Ano naman ang dapat naming gawin? Ayoko masira ang buhay ng iba dahil sa sarili ko. Ruan at Weiwei ay talagang para kay Chen Zhou? Jianyue, kanina, naramdaman ko. Sa sandaling ako'y nagtagumpay, nakita ko rin kung paano ang ate ko ay tahimik na nagbigay ng lahat para sa akin. Nakita ko si Ruan na may tunay na paghanga sa akin. Lalo na ikaw, Jianyue. Ang tunay na daan ng langit ay tungkol sa pagtanggap, tungkol sa pagtupad. Kung ako, dahil sa sariling pagnanais, putulin ang mga predestined connections, hindi ba yun laban sa tunay na layunin ng daan ng langit? Sa ganitong pag-iisip, sinusuportahan kita. Ganyan ang kapalaran. Talagang ganyan ang kapalaran.